Hello everyone, ang topic na pag-uusapan natin ngayon is about total resistance ng series circuit versus total resistance ng parallel circuit. Okay, so ano yung pagkakaiba ng dalawa? Okay, so drawing muna tayo ng ating source. Okay. So again, ang pinakagagamitin natin na ginagamit na load ay resistor. Okay. So pag sinabi nating series circuit, yung ating mga resistor ay connected in successive. Okay, so sa parallel naman, yung ating mga resistor ay directly connected across. Okay? Sa total resistance, ang equal ay current. Sa series circuit, ang current is equal. Sa parallel circuit naman, yung voltage naman niya ang equal. Okay? So, let's start. Focus tayo sa total resistance. No? So, yung RT natin na tinatawag. Okay, so may mga formula na ginagamit sa pag-solve ng total resistance ng series circuit at may formula tayo ng total resistance kung parallel naman. Okay? So, ang formula is R1 plus R2 plus Rn, then back, then so on and so on and so on. So, ibig sabihin, depende kung gaano karaming resistor yung nakakabit in series connection. Okay? So, sa total resistance naman ng parallel circuit, ang formula niyan is 1 over RT is equal to 1 over R1, then plus 1 over R2, and also 1 over Rn. Okay, so tak. Depende sa dami ng connection ng resistor connected in parallel. Okay, so ito yung mga dalawang formula na kailangan nating tandaan sa pag-aaral ng total resistance in series, total resistance in parallel. Okay, so for example, kung yung iyong value ng una mong resistor dito is 1, tapos yung pangalawa is 2 ohms, 1 ohm. So, RT is equivalent, yung R1 natin is 1 ohm. So, since dalawa lang yan, so dalawa lang yung i-add natin. Plus, R2 is 2 ohms. So, yung RT natin dito is 3 ohms. Okay, so ganyan lang siya kasimple. So, sa next, parallel natin. Okay, so, ang pinaka formula niyan, kapag i-derive natin ito, no? I-derive natin itong equation natin na to. Ang pinaka-end niyan is RT is 1 over all over 1 R1 plus 1 over R2. So, ngayon, dalawa lang yung naka-design natin dito, no? So, dalawa lang yung kukumpute natin. Okay, so i-input natin yung mga value niyan. 1. Yung R1 natin is, sabihin natin ito ay R1, then ito ay R2. Ang value ng R1 natin, sabihin natin is 1 ohm din. Tapos yung ating R2 is 2 ohms din. Okay? So 1 over 1 para sa ating R1, then plus 1 over R2,
So, 2 ohms. Okay? So, ohms natin yan. Yan. So, huwag nyo kakalimutan yung unit natin. Ohms. Okay? So, pwede mo ngayong erekta sa calculator yan. So, 1 over 1 plus 1 over 2. Okay? 1 all over 1 over 1 plus 1 over 2. Okay? So, ang ibibigay sa yung sagot niyan is 2/3 ohms or 0.66667. Okay? So, pwede na natin isulat ng 0.67 or pwede ding 0.7 ano. Depende sa tanong. Okay? So, 0.7 ohms or 0.67 ohms. Okay? So, mostly ang palaging kinukuha dyan is itong dalawa. Okay? 0.67 na. Yung dalawa yung huli. Yan. Yung digit natin na 67. Okay? So, 0.67. So, malaki yung pagkakaiba niya, no? Kasi, dito, pareho lang sila ng value. So, kapag connection ng series, yung total niya is 3 ohms. Pagdating naman, kinunik mo naman siya ng in parallel, ang total resistance niya is 0.6. So, malaki yung difference niya, no? Mas malaki yung series circuit. Okay? So, ito nga yung RT natin, total resistance natin. Ito na yung magiging guide natin para makompute natin yung iba pang mga hinihingi sa tanong. For example, lagyan ko to ng value. Sabihin natin ito ay 12 volts. Okay? So, ito ay 12 volts din. Okay? So, since sa parallel circuit, ang voltage mo ay equal. So, ibig sabihin, ang voltage mo sa BR1 ay 12 volts. Tapos sa iyong BR2 naman ay 12 volts din, of course. Okay? So, makukompute mo na ngayon yung total current niyan. So, tanggalin ko na muna to, no? .67. Okay? So, ohms. So, makukompute mo na ngayon yung current niya. So, tatandaan nyo ito yung pinaka-major na ginagamit ng formula ng Ohm's Law. B is equal to I times R. Kapag ang hahanapin mo is I, i-divide mo both sides sa R para matanggal yung R. Okay, so matitira is B over R is equals to I. Now, kung ang hinahanap naman is R, i-divide mo both sides sa I. Okay, para makompute mo yung R naman. Okay, so makaka-create ka ng tatlong formula. B, I, at saka R. Yung B natin is simply BI is equals to I times R. Yung I natin is simply V over R. Tapos yung R natin is B over I. Okay? So, yun yung mga formula natin makikreate. Okay? So, to find the total current, so IT, is equal to, kung total current yung hinahanap, so dapat total voltage din, or pwedeng applied voltage, ano? All over total resistance. Okay, so dito is IT, VT over RT. Kung VT natin is 12 volts, yung RT natin is 3 ohms, so ibig sabihin may total current ka na 4 amperes. Okay, so since equal yung current kapag series, ibig sabihin lahat dyan ay 4 amperes. Yung current na umiikot dyan, 4 amperes. Okay, yung nagpo-flow. Okay, so dito naman is VT is again 12 volts. Tapos 0.67 ohms. Okay? So, ang current mo niyan is 12 over 0.67. Ang sagot is 17.91.
o mataas yung current naman dito. 17.91 amperes. Okay, so pwede nating mapatunayan na 17.91 talaga gamit yung IR1 tapos IR2. So since ang basehan naman dito sa ating, kung natatandaan nyo, ang basehan natin dito sa ating parallel circuit, yung current niya is dinidivide. So ibig sabihin, pag pinag-add natin yung current dito sa ating dito, pag pinag-add natin yung current na nagdumadaloy dito at saka dito, ang pinibibigay sa yung sagot niyan is 17.91. Okay, so patunayan natin. So again, ang I is since IR1 yan, so dapat BR1 yan. BR1 over R1. Dito naman is VR2 over R2. Okay? So, since equal yan, so wala tayong problema. BR1 natin is 12 volts kasi nga parallel. Then, yung R1 natin is 1 ohm. Yung VR2 natin, again, is 12 volts. Yung R2 natin is 2 ohms. Okay? So, ano yung sagot natin? 12 divided by 1 is equivalent to 12 ohms. 12 amperes. Then, 12 divided by 2 is equivalent to 6 amperes. Okay? So, 12 plus 6 is equivalent to 18 amperes. Okay? So, dikit siya dito, ano? Kasi kung i-compute natin, 17.91 is approximately equal sa 18 amperes. So, kaya hindi siya sumaktong 18 kasi yung ginamit natin is 0.67. Pero kung ang gagamitin natin dyan is 12 volts over yung 2/3, no? Sakto natin 2/3. Ang ibibigay sa yung sagot niyan is exactly 18. Ano? Try natin. 12 over 2/3 is equal to 18. Okay? So, IT is equals to 18. So, ibig sabihin tama yung ating proseso ng pagkukompute. Okay? So, tatandaan nyo ito, ano? Yan. Pwede nyo makuha yung total current gamit itong setup na to. Okay, at saka itong direction ay directly na total current. Okay? So, dito pwede nating makompute naman yung voltage drop niya. Okay? Pwede nating makompute yung voltage drop. Yung R1 at saka yung R2. So, pwede nating makompute yung kanyang VR2. Okay? So, VR1. So, ang formula niyan is again IR1 times R1. VR2 is equal to IR2 times R2. Okay, yung IR1 natin again is 4 amperes. So, since okay, equal lang naman yung current, ano, so 4 amperes din dito. Times yung R1 natin na 1 ohm. Times yung R2 natin na 2 ohms. Okay, so anong sagot? 4 times 1 is 4. So, since voltage yan, so 4 volts. So, 4 times 2 is 8. So, 8 volts. So, tama, no? Pag pinag-add natin yung 4 at saka 8, ang ibibigay sa yung sagot is 12 volts. Which is yun yung ating voltage applied o yung pinaka-total voltage natin. Okay? So, since again, kapag series circuit, ang voltage naman ang dinidivide natin. Okay? So, yun. So, yun ang pagkakaiba, no? Yung total resistance at total resistance in series and total resistance in parallel. Okay? So, yun. Kung meron kayong mga gustong itanong or gustong i-comment, pwede kayo mag-comment sa ating pinaka-comment box.